So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, siguro sa mga naka-follow po sa akin, alam nyo naman po siguro yung pinaka-agenda po ng channel po na to. So, ang pinaka, di ba, ang pinaka-topic po talaga natin dito is pro-government po tayo. Di ba? Kung merong maling ginagawa, babatikusin po natin. Actually, isa ito sa mga binatikos ko dati, itong ginawa nga po ng PCSO. Yung ginawa po kasi ng PCSO dati, yung nanalo po sa kanilang grand prize sa jackpot, tinakpan po ng Pinotoshop. Yun, mali talaga yun. Mali talaga yun. So dahil nga po sa pangyayari po na yan, itong si Rapi Tulfo, na which is sa totoo lang, hindi ko naman talaga hindi naman talaga sa ayaw ko kay Rapi Tulfo. Well, para sa akin, may mga bagay din naman na gusto ko kay Rapi Tulfo. Pero regarding po dito sa pag-grandstanding niya sa pag-grandstanding niya dito sa PCSO, nabubullshitan po talaga ako sa kanya dito. Kasi alam naman po natin mga kababayan, ang laking damage po ng ginawa po ni Rapi Tulfo dito. Oh, kasi ito alam ko maraming naniwala dito. Pero ngayon po lumalabas po talaga na talagang bobo talaga tong tao na to. Regarding po dito sa issue na to. Oh, sabi kasi dito ni Rapi Tulfo, naglabas kagad siya ng balita hindi niya naman pala talaga naiintindihan pa. Inuna po yung pag-grandstanding sa media bago niya inintindi. So, ang mangyayari dito, nasira yung PCSO. So, sabi dito ni Rapi Tulfo, Betor, 20 beses na nanalo sa loto sa loob ng isang buwan. Booking ni Rapi Tulfo. Nung lumabas tong balita na to, nabisit ako. Hindi kay Rapi Tulfo, sa PCSO. Sa PCSO ako Sa PCSO ako nabisit. Kasi naniwala ako kay Rapi Tulfo dito eh. Sabi ko, walang yan naman tong PCSO na to. Sabi ko, grabe naman yun. 20 beses nanalo sa loob ng isang buwan. Pandaraya na yun. Di ba? Normal yun. Normal yun. Normal na, normal na reaction yun. Pero yun pala mga kababayan, ang nangyari pala dito, hindi niya pala naintindihan. So ngayon, dahil nga po sa balita na yan ni Rapi Tulfo, kahit po si Coco Pimentel, naniwala din. So ito nung nilabas nga po yung balita na yan, nagsalita po si Coco Pimentel. Na si Coco Pimentel din po kasi, parte din po ng committee ni Rapi Tulfo regarding po sa gaming. So sabi nga po ni Coco Pimentel, one better winning 20 times a month, impossible. O di ba? Kung si Coco Pimentel nga, ako naniniwala naman ako na si Coco Pimentel matalino naman yan. Yun nga lang oposisyon. Pero matalino naman si Coco Pimentel. Oh. So ngayon, ang sabi dito, hindi. Oo nga, nagpaliwanag na nga si Mel Robles dito. Pero kanina kasi may hearing kanina. May hearing kanina dito. Palpak po si Rapi Tulfo dito. What do you call this? Binara siya mismo ni Coco Pimentel. Si Coco Pimentel mismo ang nagpaliwanag sa kanya ng mga nangyari. So, yun ang nakakatawa dito. Oh. So, sabi dito, it's impossible for one person to win in the lottery 20 times in a month. Senate Minority Leader Coco Pimentel. Pimentel, who has a degree in mathematics from Ateneo de Manila University, made a remark after Senator Rapi Tulfo disclosed that a better name appeared to have won the lotto 20 times in 1 month, citing a list submitted by the PCSO. Okay, sabi ni Coco Pimentel, not heard about it yet. Well, get details first. Buti pa nga ito si Coco Pimentel eh. O, get details first. But if that is the case, then that is not only improbable but impossible, Pimentel said in the text message to reporters. So ngayon mga kababayan, ang ginawa ni Rapi Tulfo, sumagot nga po dito si Mel Robles. Okay na eh. Okay na. Yun nga lang mga kababayan. Hindi, pero dito agree ako dito. Kasi po, ganyan po kapangit po yung sistema ng Pilipinas. Tayo po kasi bumoboto po tayo sa less evil. Ayan po yung kultura natin. Well, kung pag-usapan natin sa election po, less evil, mas less evil naman si Rapi Tulfo regarding kung kukumpara natin kay Sara Duterte. So agree diyan. Kaya sabi ko nga mga kababayan kung Sara Duterte o Rapi Tulfo lang naman yung tatakbong presidente sa 2028 election, dalawa lang pwede kong gawin.
Iboto ko si Rapi Tulfo or wag akong bumoto. Yan. So ngayon mga kababayan, no, si Coco na lang ang magpaliwag. Ayun nga nangyari eh. So ito. Panoorin natin to ah. Yan. So ito yung nangyari sa hearing kanina. So ang nangyari kasi dito mga kababayan, pinipilit pa rin po talaga ni Rapi Tulfo na merong anomalya sa PCSO regarding nga po dyan sa 20 tao ang nanalo sa loob ng isang buwan. So alam naman po natin to. Yung nangyari po talaga dito, kahit ako naintindihan ko na eh. Yung nangyari po dito, kung mas malaki po kasi yung panalo ng isang betor, ang ginagawa, hindi po sila pumupunta sa mismong opisina ng PCSO kasi nga malayo. So ang ginagawa nila, pinapapalitan na nila ito sa mga outlet at yung mga outlet naman ang nagpapapalit po ng ticket, 'di ba, sa PCSO mismo. So ngayon ang lalabas noon, ang claimant, yung outlet mismo. So ngayon mga kababayan, ang punto natin dito, palpak po yung sinabi ni Rapi Tulfo na 20 beses na nanalo sa loob po ng isang buwan. Palpak! Ang nangyari dito mga kababayan, nasira yung PCSO sa walang kwentang bagay dahil po sa grandstanding nga po ng bobong Rapi Tulfo na yan. Dapat po kasi mga kababayan, ang isang senador, dapat ang ginagawa niya, tinutulungan niya ang isang ahensya para po umayos. Ayun dapat ang trabaho ni Rapi Tulfo dito. Kasama siya sa pag-aayos po ng PCSO. Pero ginagawa ni Rapi Tulfo, parang talangka eh. Sinisiraan niya yung PCSO para iangat yung sarili niya. Yun nga lang po mga kababayan, mabubuking talaga siya dito. So ito, no, dahil nga po sa palaging hindi maintindihan, panoorin nyo na lang yung pinaka-full video nito. Kasi kaninang umaga lang to eh. Dahil nga po sa hindi maintindihan ni Rapi Tulfo, yung paulit-ulit na paliwanag po ng PCSO, ngayon ang ginawa ngayon dito, nagpaliwanag, si Coco Pimentel na. Si Coco Pimentel na yung nagpaliwanag sa kanya. So ito nangyari panoorin natin to ha. So, go ahead. So, person B, meron siyang 450. Ano nangyari dito? Ang winning ticket ay 1,000 ang tinaya? Ganun pa ba? Kasi, ang winning ticket, 500 ang tinaya, 225,000. Ang story ninyo, si winner, bibigay ngayon kay Lotto Agent. Si Lotto Agent, i-claim na niya sa branch. Kaya sa reflected sa branch, si Lotto Agent ang winner. Ganun yun eh. Sa 450, ano po nangyari rito? Kasi parehong person B ito eh. So what happened? 1,000 po yung kaya. 1,000 ang ticket. Okay. So, Mr. Chairman, ganun na nangyari. May nagbet na ng 1,000 sa area na yon, nanalo siya ulit sa 3D Lotto and then ulit, sinabi niya kay Lotto Agent, paki-claim ito. Si Lotto Agent ay hindi pumunta na sa branch office sa Manila na pumunta kasi lampas na sa limit. Tama? Tama po. Tama. So si Lotto Agent ay pumunta na sa Manila, siya na ang nag-claim sa papers, siya pa rin ang winner kasi siya ang nag-claim. Ganun po ang nangyari rito. Ganun. So, tumaya ng 1,000 pesos sa 3D. Ngayon itong 3D, hindi ba to Mr. Chairman, when I say Mr. Chairman Juni Kuwan hindi ba? Ayan, so ayan 'di ba? Bago po kasi nangyari yung video na yan kasi mahaba yan eh. So bago po kasi nagpaliwanag si Coco Pimentel kay Rapi Tulfo na ito Rapi Tulfo ito nangyari Parang gumano na. Kasi paulit-ulit po yung tanong ni Rapi Tulfo. Paulit-ulit. Parang hindi ko alam eh. Sobrang basic naman nun na naintindihan naman po natin eh. Pero bakit sa kanya parang hindi niya maintindihan? Pag ganun po kasi nangyayari mga kababayan, imbis po na ang trabaho ni Rapi Tulfo ay tulungan po yung PCSO at yung ibang ahensya, ang nangyayari, nadidegrade lang po sa taong bayan. At ang gustong palabasin lang ni Rapi Tulfo, iangat yung sarili niya. Actually, gusto ko si Rapi Tulfo talaga, to be fair naman sa mama. Gusto ko siya. Pero pagdating sa mga ganyang klaseng mga bagay, parang yung mga bagay na andali lang naman intindihin. Yung mga bagay na andali lang intindihin, bakit ginagawa niya komplikado? O siguro, explain pa ba natin kung ano nangyari dito? O si winner nanalo ng 20,000 pesos above. O so ngayon, hindi na ito kayang i-claim ng Lotto outlet. So ngayon, ang ginawa ng winner, ibibigay niya yung ticket sa Lotto outlet at yung Lotto outlet ngayon yung papapalit sa PCSO.
So ngayon, ang nangyari, yung claimant, yung Lotto outlet. Kasi mga kababayan, kanina po sa hearing po na yan, nakita natin dito, meron pong isang general manager po ng Lotto outlet na nagsabi na sila talaga yung nag-claim. Yung mismong Lotto outlet mismo nag-claim. So anong mahirap intindihin doon? Ay, Diyos ko na yan. Beside pa dyan, meron pang kubrador. May kubrador pa. May kubrador pa ng Lotto. Yung mga tumataya sa mga sa mga liblib na lugar dito sa Iloilo, meron yan eh. O imbes na mamasahe kasi malayo yung yung pinakabanwa nila. So nagpapaabot and then merong bayad yun, 5 piso, 10 piso. So Diyos ko. Hindi kasi mga kababayan, kaya ako nainis kasi dito. Sumusobra na po yung katangahan ni Rapi Tulfo. 'Di ba? Sobrang kasi nagiging destructive na po eh. Actually, yung ginawa niya sa irrigation, okay yun, maganda yun. Yung ginawa niya na pagsita sa irrigation, okay yun. Bilib ako doon. Pero dito po sa Lotto, ang bobo-bobo niya dito. Kanina nga, ang dami niyang suggestion eh, na ang akala mo na parte siya ng commissioner ng PCSO, di ikaw na lang kaya maging commissioner ng PCSO. Ang dami niyang suggestion eh, kasi yung mga suggestion niya kanina, dapat pinagbimitingan niya ayan ng komite ng PCSO. Pero ang ginagawa ni Rapi Tulfo, ito gawin nyo. Hindi ka naman parte ng committee. Ayan o, di ba o? 2 pesos per ticket. Ayan o, di ba o? Kayo nga, alam nyo to eh, na merong kubrador eh. Oh. Kasi kaya ako nainis kasi dito, kung totoo naman talaga na merong ginawang kalokohan yung PCSO, putang ina, di ba? Di birahin natin yung PCSO. Pag-resignin natin si Mel Robles. Pero nga kasi mga kababayan, ang nangyari kasi dito, grandstanding lang yung nangyari. Di ba? Imbis po na makatulong, di ba kasi ang pinaka-agenda po talaga ng PCSO is charity. Nagkaroon na nga ng palpak noong panahon ni Digong dahil po sa charity na yan, dahil nga po sa pagtanggal niya ng STL. Ngayon naman, ang ginagawa naman po ni Rapi Tulfo, nawawalan po ng tiwala yung mga tao sa Lotto, sa PCSO. Kapag nawalan po ng tiwala ang tao sa PCSO, mawawalan din po ng charity yung PCSO. Bakit hindi? Di ba? Ayun ang punto dito eh. Ang dami na pong taong hindi nagtitiwala sa PCSO ngayon. At yan po ang kagagawan nga po ni Rapi Tulfo. Ayusin mo nga. Putangan to. Hindi, ayusin mo nga. Honestly. Nakakasira ka na eh. O ngayon, may nakita ko nagko-comment dyan na di ba? May nakita akong comment diyan kanina eh na yung PCSO magnanakaw, nakita ko kanina eh. Ayan ang epekto ng ginagawa ni Rapi Tulfo. So, damay po diyan yung mga betor. Pag damay po diyan, pag nawalan po ng tiwala yung mga betor sa PCSO, mawawalan po ng charity din po yung PCSO. Ayan yung eh. Di ba? Ako nga yan. Thank you di ba? Hindi sila apektado. Hindi sila apektado sa ginagawa ni Rapi Tulfo. Di ba? Medyo nainis lang talaga ako eh. Nakakainis lang talaga eh. Ayusin mo kasi. Actually, kung gusto mo maging presidente, okay ka naman eh. Para ewan ko lang ha, in my own opinion, okay naman siya eh. Di ba? Pero kung ganyan lang yung papakita mo, na ang gagawin mo sa Pilipinas is parang Rapi Tulfo in action, pag ikaw yung naging presidente, mahirap, di ba? Wala yan, basta sugarol. O nga, no? O nga, no? Basta sugarol sa sabak. O nga, no? Agree dyan. Pero kasi, yung maapektuhan kasi dito, yung mga yung mga casual. Yung mga casual lang na tumataya. Sa akin, di siya okay. Okay lang. Hindi kasi, kaya ko lang naman sinasabing okay si Rapi Tulfo. Kung wala na tayo pagpipilian, kung Sara Duterte lang o Rapi Tulfo yung tatakbong presidente, wala tayong choice. Dalawa lang pwede natin gawin. Huwag bumoto or iboto si Rapi Tulfo. Pero kung tatakbo yung mga gusto nating kandidato, tulad ni Gibo. Di ba? Si Gibo talaga number 1 ko eh. Si Gibo. O kaya si Martin Romualdez. Parang mas gusto ko talaga si Gibo eh. Si Gibo na lang. Si Gibo. Di, kay Gibo tayo. Kahit na mahina sa survey,
gapangin natin. Kunwari sinabi ni PBBM, kunwari si PBBM, hindi pumalpak hanggang 2028, maganda yung ginagawa ni PBBM. Kung hindi po ma-extend yung term ni PBBM, na sana ma-extend sana, no? Pero kung hindi naman ma-extend, at sinabi ni PBBM na ang i-endorso ko sa 2028 ay si Martin Romualdez. O, magma-Martin ako. Ganun lang. O, kahit na mababa sa survey, gapangin natin yan. Pero sana, sige po. O, kay Trillanes ako. Magmi-mayor si Trillanes eh. Mag-apply nga akong vlogger niya eh. O, syempre walang bayad. Former Sen, no? Gusto ko maging vlogger mo, wala namang bayad. Hindi naman ako papabayad eh. Pero nawala tuloy ako. Pero ito nga mga kababayan, di ba? Ano na ngayon? Paano na ngayon to? Yung damage na ginawa ni Rapi Tulfo sa PCSO. Paano na ngayon? Dahil sa grandstanding niya. Oh. Ayusin mo. Sayang. Medyo okay ka naman sana nung una, yun nga lang, nasayang mo. Lalo ka masisira niyan. Kaya nga mga kababayan, 'di ba? Marami akong follower na viewer din ni Epifanio Labrador. 'Di ba si Epifanio Labrador, anti-Duterte, pro BBM, pero Rapi Tulfo 'yan eh. Rapi Tulfo supporter 'yan eh. At kung sakali man 2028, kaya nga hindi ako nagdidikit-dikit diyan eh. Hindi po ako dumidikit sa mga taong nakatakip yung mukha na hindi ko kilala. Ang lakas-lakas ng loob magsalita, nakatakip naman yung mukha. Sabi pa ng mga supporter niya, "Ay, Takero, di mo ba alam na si Epifanio Labrador ay yan? Ay kilala naman ni Latebes yan, kaya nakatakip ang mukha." Sino may sabi? Siya. Siya lang din may sabi. Di ba? Siya lang din may sabi. Oh, wala naman siya pinakitang ebidensya. Oh, kaya nga yan eh. At ako kasi naniniwala naman ako na eventually pagpasok po ng 2028 election, makakabangga ko rin po yan. Kaya hindi ako nagdidikit-dikit dyan. Di ba? Yung isang vlogger na interview niya pa eh. BBM supporter yun ha. Sabi ko, ba't mo in-interview yan? Kasi mga kababayan kasi napaka-importante po kasi sa akin na kilala po natin yung nagsasalita. Kunwari vlogger, dapat kilala po natin kung sino yung nagsasalita. O parang ako, di ba? Kahit napangit ako, papakita ko ng mukha. Si Labrador bukod sa Rapi Tulfo in action na, ang daming fake news niyan eh. 'Di ba yung siniraan niya yung INC? Naalala niyo 'yun, 'di ba? Sabi niya INC daw po yung nangulimbat yung smuggler ng bigas, tapos binura niya yung video niya. Tapos yung sinakyan niya yung issue ni Sara Duterte tungkol sa basketball player, na wala naman siyang ayoko na bumanat ng vlogger kasi. Romualdez, Gibo, Chidoro. Hindi, diyan lang ako sa dalawa na yan. Pero depende, pag sinabi ni PBBM na itong endorso ko, malamang dun ako. Di ba? Si Tapo na nag-interview dun. Yan. So kayo mga kababayan, ano masasabi nyo nga po dito sa ginawa nga po ni Rapi Tulfo? Kayo ba, agree ba kayo sa ganyang klaseng style? Wala na po kasing wala na po sa ayos eh. Actually, ako hindi ko naman binabanatan yan eh. Ngayon lang talaga ako nainis sa kanya kasi sobrang grandstanding na po yung ginagawa. Pero kayo po, anong masasabi nyo nga po dito? Kayo ba, nag-agree pa ba kayo kay Rapi Tulfo? So yan ang gusto ko malaman po sa inyo. At syempre, kasama din po ba kayo sa mga tao na nawalan na rin po ng tiwala sa PCSO dahil po sa ginagawa ni Rapi Tulfo? Yan. So, pa-comment lang po sa baba, binabasa ko pong lahat yan. So, hanggang sa muli po, maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Yan, bye-bye.